G Stories. Okay, we're back. So, Mary Rose, ito na. Dahil ito ay G-Stories, guys, ito ay magsasabi ka, mahay, ng patungkol sa iyong buhay na kumbaga konti lang yung tunay na nakakaalam ng status mo sa life. Ay, okay. So, this time, ito yung tinatawag nating hashtag revelation. Ah. So, ito ma, can you share something about your life? So, anong ginagawa mo sa buhay? Ano ka na ngayon? Ayun. Sino ka na ngayon? Pabibigat na tanong na gusto naming malaman. Mas matindi yan. Na-shocks ka ba? Nagulat ako. Ayun, aside from, announce ko na ba? Yes. Sobrang dami kong pasabog ngayong 2023. Unang-una, syempre nakita nyo na ako dito sa Balisong Channel for the second time around. Kasi yung first is yung ating anniversary, opening ni Dust Garden. Yes. So nakita na nila ako nag-host doon. Parang may nagtanong na, DJ, bakit ka nasa Balisong? Ganito, ganyan. So ako parang tahimik lang muna ako sa umpisa. Tahimik na sa umpisa. Yan. Tapos, actually, Batangas Power Trio is nandito na. We're home. Oh, sarap. We're home. Kumbaga, sobrang excited kami. Yung team namin, yung sa mga nakakakilala sa amin, kay DJ Maha ang TikTok. Tapos yung tatlo, yung team namin, nandito na kami. So, sobrang happy kami, excited. Lalo sila kagabi, sabi nila, mag-ready ka, ganito dapat ang suot mo, ganito ang Very ang buhok supportive. mo. Oo, Very syempre. supportive. Kailangan humanda ka kasi i-interrogate ka ni Ella. Sabi nila gano'n. Interrogate agad Oo, talaga. kumbaga. Kaya nga kasama ko si Mary Rose para Oo, dalawa kami. Dalawa na Yes. sila ngayon. Ayun. Tapos, ngayon, thanks God, kasi nakapasa po out of 507 ng licensure exam or board exam ni Embalmers DOH. Yan, nakapasa po tayo. So, si DJ Maha ang TikTok /VJ Maha ay isa na pong doktora. Doktora ng ano? Yan, Doctor of Human Remains. Kumbaga, kami po yung nag-embalsamo. So, mag-ingat po kayo sa... Joke Parang lang. nakakatakot. Ito nga lang sasabihin ko dapat pala hindi tayo panakoloko. Nakakatakot baka biglang hiwain niya tayo. Oo, kumbaga yung journey, iba. Kasi syempre, meron akong sadya naman na araw-araw na work aside from pagiging DJ or VJ. Nagulat. Ano ba? Nagulat Kasi ang dami lahat. Actually, nakikita ko, ang dami mong ginagawa sa buhay. Oh. Ano? Actually, yun talagang bread and butter ko. Isa akong banker. Yan. Sa Okay. isang, okay naman na bank. Okay. Tapos yan, host. And gayon, part na po ng Balisong. Isa na po akong VJ. Oh my God, I'm so happy. Yan. Finally. Makikita na nila yung ano. Yan. Tapos, hopefully, sana ay maging successful yung pinapangarap ko negosyo. Punerarya. Kumbaga, ang dami nagtatanong, DJ. Bakit nga? Alam mo yun nga din yung kasi parang ako kasi nasa line ako ng MSME. So, ang sinusupport ko more on small and medium enterprises. So, isip ako ng isip, hindi habang buhay si DJ Maha ako, si VJ Maha ako, or nagwo-work ako. Ano yung business na pwede kong ipamana sa mga anak ko? Okay. So, yun yung naisip Pero ko. bakit funeraria? Ang dami namang businesses na babagay sa'yo. Ito kaya nakakapagtaka, di ba guys? Kaya let's empower the kakayahan, the ability, capabilities ng ating mga babae. Kasi tulad ito, di ba? Maha, you decided to have your own funeraria. Sa dami-dami negosyo na meron dyan, bakit yan? Siguro kasi hindi siya ganun kadaling gayahin. Wow, gusto mo unique? Oo, Unique yun. talaga. Kumbaga parang kakaiba na parang lalo na sa ROI talaga. Okay. Kumbaga, in 5 years ko sa bank, ano yung negosyo na maganda yung ROI? Kasi So, malaki pala yung impact ng banker ka. Oo, malaki. Kumbaga, yun yung naging training ground ko eh. Parang araw-araw, para akong bata na, alam mo yung parang excited ka pag may nakausap ka negosyante na, ay, ang galing niyo naman po, may business kayong ganyan, ganito. Para kung, alam mo, kasi doon ako naniniwala na dapat everyday excited ka sa bago mong kausap, bago kang matututunan. Kasi ako naniniwala ako na hanggat gusto mong matuto ng matuto, madami kang matututunan eh.
Kasi kapag parang sa sarili mo, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Tama, After nang alam mo na lahat, anong next, di ba? Kapag sobrang hinog ka na, anong next doon? Siyempre, mabubulok ka. Ayoko mabulok. So, dapat excited ako araw-araw. Ganun. Tsaka yung, ito kasi, parang, paano ba ako nagka-idea? Wala lang. Parang naisip ko lang na, ano yung negosyo na pwede. Pinakamagandang negosyo para sa akin. Kasi before pandemic, sabi ko, restaurant. Pero nung tinamaan siya ni pandemic, sabi ko, madami din kasi lumaglag eh. Nakainan na ganito, ganyan. Kahit stable sila. So, doon nag-boom na yung mga punerarya. Hindi lahat talaga. Kasi hindi naman sa makakwento ko lang. Pagdating ko doon sa room namin, may cadaver na nakaganon. Nanginginig talaga ako. As in, shaking ako, buong katawan Kamusta ko. yung experience? Kasi first time, Yan nga, yun sabi na. ko, ngayon bayad na yung tuition ko. Sabi ko, oh my God, ang mahal Wala ng nang tuition atrasan. ko. Kailangan, ano naman laban ko sa makaklase ko. Anak sila ng may-ari ng punerarya, tagapagmana na sila. Kumbaga, normal routine sa kanila. Ako, ang alam ko lang naman mag-compute ng interest rate, mag-host. Kumbaga, sobrang bago. Tapos dumating sa point na naiiyak ako sa human anatomy. Kasi hindi ko naman alam yan. Kumbaga, alam mo yun. Siguro science. Oo, na parang naiyak talaga ako. Na parang, yung mga klase ko nga, hello sa inyo, parang sa kanila, hindi nila, nung nakapasa ako, sabi nila, ha? Si DJ Maha nakapasa? Parang nagulat sila. Sabi ko, nag-aaral naman ako, hindi niyo naman Pero alam. expected mo bang makakapasa ka? Actually, hindi. Kasi Talaga? after the exam, meron kasi ang classmate doon na medical doctor na siya. Okay. Sabi ko, Doc, kamusta? Sabi niya, ang hirap. Hindi, naiyak na ako, tulala na ako nun. Tapos parang niready ko na yung nanay ko, yung mga kapatid ko na, hindi ako Prepare mo yung papasa. sarili Oo, mo. niready ko na lahat. Pati mga nag-e-expect na papasa ko, hindi ako papasa kasi ang hirap. Tapos ngayon, hindi mo na ako nag-social media din. Parang 1 week. Gusto mo mag-focus? Oo, kasi baka nga mamaya biglang mag-announce, hindi ako kasali. Para at least hindi masyadong halata na depressed ako. Ganun. Depressed pa yun, Oo. Okay. Tapos nung nag-announce na si DOH, grabe, yung happiness. Wow. Na, Ano yung feeling? iba, ang sarap, na parang kinaya ko. Na parang, ay hindi na lang ako si DJ Maha on TikTok. Parang may My Day nung TikTok account ko, sabi niya, ito pa TikTok lang, doktora na. Sabi gano'n na parang, sabi ko nakakatuwa, yung mga followers na hindi kasi siya normal sa isang babae. So, kumbaga may Nagagawa. supporters ka na talaga. Sobra. Iba din kasi nga ang nagagawa ng mga supporters mo, na family mo. Kasi sabi ko nga, yung mga congrats na, wala, DJ, ang galing mo, ganyan-ganyan. Hindi kasi ako lang yun eh. Kumbaga, yung family ko, yung support nila. Kasi halos lahat sila talaga, parang in-adjust nila yung buhay nila dahil dun sa pangarap ko. Sabi ko nga, Ma, magtatayo ako ng punerarya. Ano yung parang, broken-hearted ka ba? May problema ka? Depressed ka bang bata ka? Parang ganun. Oo, nagulat sila. Oo. Kumbaga parang hindi normal. Ngayon, sabi ko sa mama ko, Ma, magtatayo ako. Sabi niya, sari-sari ka na. Sabi ganun. Kumbaga parang, sabi ko, sige naman. Sabi, bahala ka sa sabi ko, sige, magbo-boyfriend ako, magbo-boyfriend. Sige ka. Sabi niya, sige, mag-aral ka na lang. Kumbaga, Maganda pala yung panakot, ano? kumbaga, Parang nakakuha siya ng tips. parang walang ibang mangangarap sa'yo. Okay, Kundi sarili ikaw mo. talaga. At saka siya talaga yung literal na umalis sa comfort zone niya. So, Oo, from totoo. being a banker, then ngayon licensed, napakagaling, napakaganda. Parang kinikilabutan ako. hindi siya Actually, hindi siya normal. hindi ko din Napaka-unique. Hindi ko din akalain na parang Konti, pambihira lang sa mga kababaihan yan. tapos alam niyo, dasal ako ng dasal, sabi ko, Lord, kung hindi man ako makapasa, bigyan niyo po akong jowang embalmer. Hindi totoo. Hindi totoo. Kasi may plan A ako, may plan B. Sabi Bakit ko, naman kailangan mo ng jowang embalmer? hindi, para at least may katayap na ako. kasi kami yung, syempre kami maglalagay ng formalin, para at least maganda yung, kumbaga ma-preserve namin yung body. Ngayon, kung hindi ako license, paano ako magtatayo ng punerarya kung walang nakadikit doon na license ko? Tama. Sabi ko, Lord, pag bumagsak ako, bigyan mo lang ako manliligaw na embalmer. Parang ganun na yung plan B. Pero ayaw ng Lord na magjowa ako ng embalmer. So, pinasa niya ako. Siguro kung 75 yung passing, mga 76 ako. Pero bihira pa rin. Bihira pa rin nakapasa.
Galing. Ayan. Pero sobrang busy niya Mary Rose. So, paano mo hinandle yung time management mo? Actually, from 8:30 to 5, so nagwo-work ako as a banker. Tapos around 6 to 9, nag-hosting ako sa gabi. So na-adjust, ang nakakatuwa naman sa mga ka-tie-up ko, ina-adjust nila ng gabi kapag Talaga? weekdays. Wow. Halimbawa, DJ, kailangan daw ay 5. Sabi ko, pwede pong 5:30 o 5:45. Ngayon, nagawa sila ng way na 15 minutes kasi syempre So, after mo magdadiretso sa ako. bank, diretso? Oo, diretso ako. Ngayon, doon ko naranasan na kailangan ko, higa ako ganun, magpapalit ako. Oh, sasakyan ka na nagpapalit. Oo, na ready na. Tapos, after nun, minsan may class kami. Kasi may online, hybrid na siya Online, tsaka practical. Naka-headset ako. Tapos kapag habang nag-host ako, nakikinig ako. Kaya mo yun? Oo, tapos yung phone ko, nandun siya. Halimbawa, nakain na yung crowd. Nandun ako, katabi ako ng sound system. Nag-aaral ako dun. Natingin na yung sound system. DJ, ano po yung inaaral niyo? Ikita niyo, nagkakate kami dun ng ganyan. Sipag. Focus talaga. Paano yun? Kasi di ba parang ang hirap na you have a lot of barriers na mga, yun yung kumbaga, bago mo magawa yung isang bagay, may mga hadlang, o may mga sumisingit. Actually, nung nag-aaral na kami, nung ongoing siya, yung, syempre, yung makaklase ko parang na-hype na, ay, DJ pala yun, sa ganito. Parang iba yung binigay nilang attention sa'yo. Okay. Ngayon nung nag-e-exam na kami, 1 to 100, sila 95, 96, 98, DJ Maha 35. Iyak talaga ako. Naiyak ako. Kasi parang sa isip ko, guys, bobo ba ako? Hindi kasi legit na naiiyak ako. Pero yun yung umpisa pa lang. Oo, na parang, nung nag-i-start, okay. kaya parang sabi ko, so kailangan po talagang magdagdag ng effort. Okay. So, nasa isang lugar lang ako, o kaya, pag halimbawa, nasa sasakyan, nagbabasa ako. Lunch, basa ako ng basa. Binago ko yung routine ko. Na yung ginagawa ko dapat na nagfe-Facebook ako, nanonood ako ng mga tulfo, hindi. So, Talaga ba? So, ang ginawa ko, nag-aral ako, binalik ko yung normal na estudyante. Anong oras ka natutulog sa gabi? 3 a.m. Umaga na. Oo, umaga na. Anong oras ka gumigising? 7. 7 may a.m. work May pa mga siya. ano pala ako dito, kaparehas Oo, ng totoo. routine. Kasi parang body clock na yung 7. Okay. Oo, ganun. Tapos kailangan ko by 8 nasa Nasanay na. Nasanay ka Nasanay na. na ako. Okay. So, 4 hours lang yung tulog ng DJ. So that's the business side. So how about your personal life? Ayun, meron Family. akong family. Ayan, syempre, 5 kami sa family. Ako yung eldest. Talaga? Hindi ko alam. At least alam mo. Eldest ka? Okay. So sa mga nagtatanong, ilang taon na kaya si DJ na? Si BJ na? Pwede ba yung age reveal? Sige. Sige daw. Pati birthday. Para may bulaklak sa birthday. Oo, baka may magpadala dyan ng lumpia. Turning 30. August Talaga? 10. August 10. Sabi sa'yo, parang ka lang 25. Tama yung sabi ni Melo. Anong Gcash number niyo? Mamaya. Send niyo sa I-ready ko na. O dahil dyan kapatid.